Sa halip na magsagawa ng kilos protesta at mag-strike sa lansangan, hinimok kayo ng Malacanang ang mga leader ng transport group na makipagdialogo na lamang para matugunan ang kanilang kahilingan. Report mula kay Madeline Villar Moratillo. Kayo naman po ay nadidinig ng gobyerno. Mas maganda na magkaroon ng matahimik, maayos na dialogo. Hindi yung lagi tayo nasa daan dahil hindi po siya ang sagot sa ating mga issue sa ngayon. But hindi po natin pinipigilan ang sino mang nais na magkaroon ng pagpaprotesta, but still, hindi po siya makakatulong sa ating ekonomiya. Ito ang mensahe ni Palace Press Officer Claire Castro sa mga transport group na magsasagawa ng 3 araw na tigil pasada mula Agosto 10 hanggang 12 para humirit na payagan na ng gobyerno ang dagdag singil sa pasahe. Buwelta naman ng manibela, hindi sila lalabas sa kalsada at hihirit ng dagdag pasahe kung sapat ang ibinibigay na ayuda ng gobyerno. Ang problema po, hanggang kailan itong dialogo na ito? Ramdam na ramdam natin yung hirap. Palibhasa siguro, ang Malacanang hindi nararamdaman yung paghihirap ng ordinaryong Pilipino at paghihirap lalong-lalo na ng mga tsuper na tinamaan nitong direktang tinamaan nitong bigat ng pagsirit ng mga produktong petrolyo. Ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB inirekomenda ang 20 pesos kada litro na fuel subsidy para sa mga public utility vehicle. Doble ito ng kasalukuyang 10 pesos per liter na fuel subsidy na ibinibigay ng gobyerno. Sabi ni Castro, pinag-aaralan na ito ng Malacanang kasama ang economic team ng gobyerno. Sa ngayon ay pinag-uusapan po, nakausap po natin mismo si Secretary Banoy at mayroon po siyang pakikipagpulong sa Office of the Executive Secretary para pag-usapan po ang mga detalye patungkol dito. Sabi ni Castro, extended hanggang sa katapusan ng Agosto ang 10 peso per liter fuel subsidy sa mga PUV. Ang ilang transport group duda naman sa patuloy na ayuda ng gobyerno na pwede lang umanong pag-ugatan ng korupsyon. Kung ang pag-uusapan na naman yung subsidy, nakakaduda na kasi kung nakakatulong ito sa amin, hindi na ho kami hihirit ng fare increase Kasi yung mga gasolinahan na binibigyan nila ng subsidy, hindi naman po, wala naman tayo, sana may audit man lang kung talagang naipamigay at magkano ang naipamigay sa mga tsuper. Okay po, sir. Bago ulit sila maglaan ng pondo. Ulitin ko, wala ho sa GAA ito Habang may krisis, habang may ayuda, lalong mas may korupsyon. Matatandaang noong Marso, sinuspende ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaprobahang pisong dagdag pasahe bago pa man ito naipatupad. Well, ang sabi naman ng Pangulo, sana ay hindi maka-apekto kung magkakaroon man ng pagtaas ng pamasahe o hindi magkakaroon ng taas ng pamasahe. Ayaw po sanang maka-apekto ito sa ating mga commuters dahil alam po natin ang epekto ng krisis sa Middle East. Tiniyak naman ng Malacanang na handa ang gobyerno sa gagawing transport strike para hindi naman maapektuhan ang maraming mananakay. Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.